Ang ating pong title ay Pangangalaga sa Kawan ng Diyos. Yes. Kaya nga po, Shepherding the Flock of God. So, basahin po natin yung verse na ito. Ito pong buong 1 Peter chapter 5, verse 1 hanggang 11. Verse 1, nakalagay po dyan ay, ngayon bilang kapwa matanda, isa sa mga pagdurusa ni Kristo at bilang kabahagi sa kaluwalhatiang ihahayag, ipinapag-usap ko sa mga matatanda sa inyo. Verse 2, na pangangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasilyo. Hindi sa pilitan kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. Verse 3, huwag kayong maging Panginoon ng mga pinangangasiwaan ninyo, kundi kayo'y maging mga halimbawa sa kawan. Verse 4. At sa pagpapakita ng punong pastol, tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kaluwalhatian. Verse 5. Gayun din naman, kayong mga kabataan, pasakop kayo sa mga matatanda, at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay sa mga mapagkumbaba. Verse 6, kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Verse 7, inagap ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Verse 8, magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungan na humahanap ng kanyang malalapa. Verse 9, siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na mga agayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Verse 10, at pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, at siya ring magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Verse 11, sumakanya nawa ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Verse 12, 13, and 14 ay yun po yung huling pagbati ni Peter doon po sa church. Ano po? So, umpisahan na lang po natin dito sa mga verses. Binabanggit po dyan, dito po yun sa theme outline. Umpisahan po natin dito sa verse 1. Ano po? Ito po yung pangangalaga sa kawan ng Diyos. Sa verse 1 po, tinutukoy dito ay, ito po yung the appeal by Peter. Ano po? So, he writes to the elders in the church. The role model, Peter himself is an elder in his church. So, si Peter po, siya ay isang modelo dun sa church na kanyang kinabibilangan. Kaya ito ay sinulat niya at ito yung number 1 na role model. Peter himself is an elder in his church. So mismo si Peter ay siya yung naging modelo sa mga elders doon sa church. And second is the responsibilities. So ito po yung binabanggit sa mga responsibilities.
Number 1 is feed the flock of God. And then, lead the flock of God. Hindi po sinasabi dyan. The Gospel of John 21 verse 15 and 17. Sinabi ni Jesus kay Pedro na, feed my sheep. Ito ang direktang commission ni Jesus kay Pedro na alagaan at pakanin ang kanyang mga tupa. So dito po, sa verse na ito, nakalagay na pagkatapos nilang mag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, opo Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. So, tingnan po natin yung sinabi ng Panginoong Jesus kay Pedro. Sa kanya, napakanin mo ang aking mga kordero. Ito po yung unang sinabi niya, kasi tatlo po yun. Ano po? Verse 16, sa ikalawang pagkakataon ay sinabi niya sa kanya, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang mga tupa. So ito po yung nakita po natin, ito ay 3 beses na sinabi niya po ito kay Peter. Ito. Sa verse 17, sinabi niya sa ikatlong pagkakataon, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro, sapagkat 3 ulit nang sinabi sa kanya, minamahal mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus, kakanin mo ang aking mga tupa. So dito po ay 3 beses, pero nung ang Panginoong Jesus ay hulihin at may nakakilala kay Pedro at nandun din po siya nang hulihin at parurusahan si Jesus. Pero anong ginawa ni Peter? Sabi nung isa ng mga nando doon ay, yan taong yan, kasama niya. Anong ginawa po ni Peter? Dininay niya ang Panginoong Jesus. At yung pagdidinay niya ay 3 times. And then, tumilaok yung manok. Di ba? So, dito po, nakita po natin na ang tao, minsan nakakapagsalita, minsan hindi naiisip yung nasasabi. At kapag nasabi na, saka lang maaalala na parang mali. Kasi bakit? Kasi nung tinanong siya ng Panginoong Yesus na, do you really love me? Then feed my sheep. Pero nung huliin ng Panginoon at nakaharap ang Panginoon para sa hatulan, anong ginawa niya? Kilala naman niya ang Panginoong Yesus. Di po ba? Anong ginawa niya? Dininay. Kasi ano pong nangyari kay Pedro? Bakit niya dininay ang Panginoon? Because of fear. Kasi kung malalaman ng mga tao na siya'y kasama, inisip ni Pedro na pwede rin siyang hulihin at parusahan. So, ganon ang darama ng tao kapag hindi agad nakapag-isip ng mabuting gagawin at sasabihin. Diba? So, dito po, ang sabi po dyan, no, sa sinabi ng Panginoong Yesus, pakanin mo ang aking mga tupa. The Acts of the Apostles, no po, Gawa 20, verse 28, sabi po dyan, take heed. Ano po? Take heed to feed the church of God. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila ilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang
sariling dugo. No? Ito po yung sinasabi sa Gawa, chapter 20, verse 28. Take heed, no? I feed the church of God. Ito po ay patungkol sa mga manggagawa. No po? So, ang isang church na ang talagang pinakasentro nito ng pinaka-big boss ng bawat church, only Jesus Christ. Ano po? At dito rin po, sabi po dyan, sa Mark 10, verse 45, kung paanong ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Tungkulin ng overseers na pakanin at bantayan ang iglesia. So sa isang iglesia ay merong overseer. Ang gawa ng overseer ay yung alagaan, mag-alaga, tignan, ayusin. Kaya po, ang isang church ng body of Christ, ano po, ay meron talagang mga minubuo, mga pastor, ano po, mga mang-aawit, ano po, at meron nangangasiwa, humawak ng mga kabataan, humawak ng matatanda. So, marami pong binubuo dahil kasi ang isang church na binubuo, na nabubuo, ay unti-unti po ito. Hindi po ito instant na pag ginanon mo, ayan agad. Ano po? So, dito po makita po natin na naparito ang Panginoon, hindi para paglingkuran. Tayo man din na mga manggagawa, hindi tayo dapat na pagsilbihan ng ating kapwa na nasa loob ng church. Kung hindi, tayo po mismo, sabi ng Panginoon, pakanin mo ang aking tupa, alagaan mo ang aking mga tupa. Pakanin mo ang aking mga tupa. So, dito po makikita po natin na binabantayan ang iglesia. No po? Pangunahin sa tamang paraan, sinabi ni Jesus, ang leader ay hindi mapang-api, kundi servant. No po? Ang leadership sa church ay serbisyo, hindi pagdomina. Po? Sa 1 Ephesians, sinabi dito, sa 1 Timothy, chapter 4, verse 12, wag mong bayaang hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging halimbawa ng mga mananampalataya sa pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at sa kalinisan. So, ito po yung binubuo ng isang iglesia na kung saan ay pumupokus lamang doon sa kung ano ang nais ng Panginoon para yung mga namumuno sa iglesia ay igalang, isunod at sundin. Dahil kasi tayo mga mananampalataya sa pananalita. Ano po? Sa pag-uugali. Sa isang iglesia, nagsasama-sama ang mga tao. At doon, siyempre, hindi naman po pwedeng bawat isa ay pare-pareho ng pag-uugali. May mga tao talaga na iba-iba ang pag-uugali. Hindi natin pwedeng sabihin na kaming 5, iisa lang ugali namin. Kayong 10, iba ugali nyo. Hindi po ganun. No? So tayo, ang isang church na nabuo
at ang Diyos ang siyang nagpatupad. Gusto ko lamang ding bigyan diin, yung pagbuo ng iglesia na ito, ay talagang ang pinagmulan namin ay isa ring iglesia. At yon ay ang Jesus is Lord. And then, napalitan ng name, JCWMC. And then, napalitan ulit ng name, LPCF na ngayon. So, tayo ngayon ay naririto sa ganitong henerasyon. So, dito po, pinapaliwalag ng Panginoong Yesus na ang leader talaga ay sumesentro ang focus ng mga leader sa isang iglesia ay yung maging halimbawa ang mga manggagawa na makikita at makakasalamuha ng mga believers. Lalo na yung mga new believers. So dito, makikita po natin yung pag-uugali ng bawat isa. Yung pag-ibig. Pero di ba, sabi ng Panginoon, love one another. Mahal ba natin ang ating mga kapwa, mga kapatid sa iglesia? Siyempre, mahal, di ba? Huwag mong sabihin na, Mama Sel, mahal kita. So dito, makita po natin na natutuwa po ako sa midweek. Kasi po, ang turing po nila sa akin, para nila akong tunay na nanay. Po? Pag may problema, nasasabi po nila sa akin, kasi yung midweek, ay dumami kami. Dati noon, 2 lang kami, 3. Pero, I thank God na lumaki yung midweek. So, yung pag-ibig ng bawat isa, daman-dama namin sa midweek. Ang turing nila sa akin ay parang nila akong tunay na nanay. Mother's Day ngayon, So, siyempre, mahal natin ay ang ating sariling pamilya. Pero pagdating po sa midweek, may bago din po kami umaattend doon, si Pastor Lawrence. Si Pastor Lawrence po ay nakakasama po namin, nag-share din po siya ng Word of God. So, ito po ay isang patunay sa midweek, sa Panginoon, na kaya pala niya, kasi humututol na ako noon na Lord, sorry, hindi ko na kayang tumayo sa midweek. Kasi noon nga nagkaroon ng problem. Doon sa aking sinabi na yon, tumuto lang Lord. Sabi niya, hindi ka titigil, ituloyin mo. Kaya, I thank God. Kasi, yun sa sinabi niyang ituloy mo, eto na kami ngayon sa midweek. Yung aking mga naging anak sa midweek, bagamat wala dito yung si Kuya Ron, yung 2 sa nagpayong, 3 pala, ay dagdag naman si Kuya Mandy. Kaya anak na rin kita, Kuya Mandy. Sana umaten ka na rin sa midweek. Kuya Mandy. At saka pala si Sister Gemma. Sana Sister Gemma, sumama ka na din sa amin sa midweek. Kasi para kami talagang
isang tahanan pag Wednesday. Isa pa. Sabi po dyan, ano po, be an example of the believers. Ang leader ay dapat maging huwaran. So tayong mga leader, tayong nasa church na tayo ay leader, dapat tayo ay maging huwaran. Ang the reward to receive a crown of glory. From the head shepherd himself. May reward po ang crown of glory na ating matatanggap. At matatanggap lang natin po yun pag wala na tayo sa earth. Wala na tayo dito sa lupa. Hindi natin matatanggap yun pag narito pa tayo sa lupa. Para din yung crown of life. Matatanggap mo din ang crown of life, the same, the crown of glory. Wala na tayo dito. So, ang mga elders, pastors, ay mga under shepherds lamang. Pero si Jesus ang tunay na ulo at punong pastol ng kanyang kawang. So, ang big boss po natin dito sa church ng LPCF, only Jesus Christ. So, the Gospel of John 10, verse 11. I am the good shepherd. Ito po yung sinabi po dito. Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang buhay para sa mga tupa. Bakit ibinibigay ng mabuting pastol ang buhay para sa mga tupa? Doon sa ginawa ng Panginoon para sa lahat ng tao. Ibinigay niya yung buhay niya para sa ating lahat na makasalanan. So, dito sa Hebreo 13:20, binabanggit dyan, the great shepherd of the sheep. Tinawag siyang dakilang pastol. At ang crown of glory ay gantimpala sa mga tapat na naglingkod sa pag-aalaga ng kawan ng Diyos. So, ito po yung matatanggap natin. So, kung tayo ay nagsimula na maging mabuting pastol ng mga tupa na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, hanggang sa tayo ay mawala sa mundong to, ang tatanggapin po nating reward ay crown of glory. Hebrew 13:20, the great shepherd of the sheep ay si Jesus Christ. Ang crown of glory ay gantimpala sa mga tapat na naglingkod sa pag-aalaga ng kawan ng Diyos. Maikling buon. Si Jesus ang chief shepherd. Ang mga elders ay tagapaglingkod lamang sa ilalim ng kanyang pamamahala. He writes to the other members of the church sa letter B. Number 1 is, live as a servant. Tayo'y mamuhay bilang isang lingkod. Alam naman natin na ang Panginoong Yesus ay naparito hindi para paglingkuran, kundi maglingkod. Ang sabi niya sa letter A, be in subjection to your superiors. Sabi diyan, live as a servant. So, mamuhay tayo bilang isang lingkod. So, nakikita po natin na isang halimbawa na itong ating LPCF Church Mercedes. Nakikita po natin tayo ay mayroong head pastor. Tapos meron pa rin mga pastor na nakikita nyo tumatayo dito na mga pogi.
So, dito po ay nakita po natin na kinakailangan po tayo. Kahit na po tayo ay mga pastor, ano po, ay kinakailangan din po natin na mamuhay tayo bilang isang tagapaglingkod. No? Sabi diyan sa A, be in subjection to your superior. Anong ibig sabihin nito? Kinakailangan tayo ay magpasakop. Magpasakop tayo sa mataas sa atin. Kasi sila yung, sabi niya sa Hebrew 13:17, sundin ninyo ang mga namumuno sa inyo at pasakop kayo sa kanila. Ipinapakita ang paggalang at pagpapasakop sa mga spiritual leaders. Ito ang sinasabi sa Hebreo 13, verse 17. Sa Romans 13, verse 1, ang bawat tao ay pasakop sa mga namamahalang kapangyarihan. Prinsipyo ng pagpapasakop sa itinakdang otoridad. So nakita po natin sa church ng FPCF ay nagkaroon ng ano ba yun? Inordain ang iba pang mga kasama natin na narito na naging pastor din. No? So, sa ating pong pananaw dito po sa kawan ng Diyos tungkol sa pangangalaga ay nakikita po natin na tayo ay nanggaling doon sa Kanyugan and then na-transfer po tayo dito. Pero sa kabutihan ng Diyos, ano po? Sa kabutihan po ng Diyos, dito po tayo napunta. Kasi po, ito rin po ay bunga ng pananalangin. Napakahalaga ng prayer. Ano po? Para ihayag ko po sa inyo. Kasi, iba po talaga ang nagagawa na prayerful. Prayerful person. Babae man o lalaki. Yung hindi mo makakalimutan sa buhay ay yung manalangin. Dito po ba sa ating church, meron po bang araw-araw nagpe-pray? O every week, every month lang? Minsan sa isang buwan, minsan sa isang linggo, minsan sa isang araw. Ano po? Kasi bakit po? Mahalaga ang prayer kasi nakikita po ng Diyos yung ating ginagawa. Ang sabi sa Proverbs, akala ng tao sa lahat ng kanyang kinikilos, ginagawa, sinasalita, ay hindi alam ng Diyos. Ngunit ang sabi ng Diyos, nakikita ko ang tao. Akala ba natin kung tayo gumawa ng masama, nagsalita ng masama, hindi ba tayo maririnig ni Lord? Kung tayo may ginawang masama, halimbawa, nagnakaw ng mali-maleta. Nagnakaw tayo ng mga alahas, ginto. At tayo ay pumatay ng tao. Hindi ba natin sasabihin mo walang nakakaalam dahil ako lang mag-isa? Ginawa ko yun. Dahil galit na galit ako dun sa tao, kaya pinatay ko. Pero, alala natin yun. Pero ang Diyos talaga nakikita yung bawat kilos at galaw ng tao. Maging yung iniisip natin, alam din ng Diyos. Lalo na yung sinasabi natin. Napakaganda kung ang banal na espiritu magpapaalala sa atin. Mali
ang ginawa mo. Mali ang nasabi mo. Mali inisip mo. Pero kasi minsan nga ang tao kasi nabibigla eh. Nabibigla sa pananalita. Hindi agad nakakapag-isip. Pero sabi po dito, live as a servant, mamuhay bilang lingkod. Ngayon, sa ating pong paglilingkod, hindi po natin kinakailangan na tayo ay merong record, magiging record natin, na kilala ko yung pastor nyo. May nag-share sa akin, kasi yung church nila, ay maraming dinadaanan na makikitid na lugar, bahay. Ngayon, pag dumadaan yung pastor nila na may dalang sasakyan, sinasagasaan yung mga halaman, sinasagasaan kung ano yung nandun sa harapan. Hindi marunong mag-sorry yung pastor nila. Kaya yung mga nandun doon na nakatira na malapit doon sa church, galit na galit doon sa pastor. Nalaman nila na yung pala ay pastor. Galit na galit doon sa pastor. So, dito makikita natin ang pag-uugali. Tama po yung nandito na binasa po natin ngayon. Tahayag ngayon. Yung pag-uugali. Kasi po, napakahirap sa isang namumuno sa isang iglesia na yung karakter hindi iniingatan. Kaya naka-expose. Ay, pastor pala yun. Bakit gano'n ang pastor doon? Pastor niyo yan? Sabi ng mga nando doon. Sige po, kakausapin namin po yung pastor namin. Ay, pastor niyo ba yan? Kasi ang dami nang nagagalit na mga taga roon. Kasi pag dumadaan, sinasagasaan kung ano yung nan. Hindi man lamang na bumaba at sabihin doon sa na, pakitabi pa ako masani ko. Diba? So dito, makikita po natin, tama po yung ating binanggit dito, ay yung pagiging isang manggagawa, isang lingkod. Ano po? Na makikita mo sa pag-uugali, sa pag-ibig. Pag-ibig, walang pagmamahal sa kapwa. Meron pa po dito, hindi dapat na ang servant ay saktan at awayin. So, naalala ko yung nag-share sa akin ito. Ang sabi ng mga nando doon, kung hindi lamang kami nagpipigil, pastor nyo pala yan. Kukomprontahin nila. Siyempre, kapag kinompronta nyo yung tao, siyempre, magkakaroon ng away, gulo. So, yung ating ginagawa, dapat isa puso, isa isip natin, yung ating pagiging lingkod sa iglesia. Kasi mahalaga po ito eh. Sa paglilingkod kasi, ay hindi ito kinakailangan na maging sikat ka. No? Dito ay nandoon nakapaloob yung humble heart. No? Kinakailangan din natin yung self-control. Binabanggit sa chapter 7, verse 11. Chapter 7, verse sa verse 7 hanggang 10. Ano po? Nasabi po dyan, sa verse 7, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. End of all things is at hand. Christ could return anytime. No one knows when.
So, kailangan po natin ay self-control. Ready for His return, regardless of when it occurs. Dito po ay nakalagay na yung ating kabalisahan. Siya yung nagmamalasakit sa atin. Na alam natin na yung end times, no po, end of all things, ay nasa kamay ng Diyos. No po. Pero siya pa rin yung may full control nito. No? Sabi nga dyan, ang Panginoong Yesus ay darating anytime from now at walang nakakaalam kung kailan. No po? So, kasi may mga tao na natatangay ng kabalisahan sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa mundong ito. Nakita naman natin ang digmaan sa gitnang silangan. At nakita rin natin sa iba't ibang lugar lumilindol. Kasi ito po ay yung sign for the second coming ng Panginoong Yesus. So dito po ay marami ang natatakot. Lalo na yung mga unbelievers na hindi nakakapagbasa sa mga salita ng Diyos. Nakita po natin, sabi diyan, ready for His return regardless of when it occurs, no? Sa Luke 21 verse 34 hanggang 36. Ano po sabi diyan? We must be on guard. No? Kailangan po talaga tayo ay magbantay. Tayo ay gising, hindi tutulog-tulog. Tayo ay laging nakabantay at lagi ring handa. Kasi pagdating ng second coming, we hope and pray that LPCF ay mapapasama sa rapture time. We always pray ang LPCF Church family, no? Mapasama sa rapture time. Kasi bakit po? Kawaawa ang sasapipin ng left behind, maiiwan. Kaya dito pa lamang makita ng Diyos sa ating mga buhay na tayo ay nagbago. Tayo ay nagsisi. Tayo ay nilinis na niya at nahugasan na niya sa ating mga kasalanan na ating nagawa, naisip, nasalita. Ang mahirap niyan ay hindi siniseryoso ng ibang mga tao yung pagsisisi. At hindi lahat na i-confess. May naiiwang latak sa puso ng kasalanan. Kaya dapat tayo na mga nakikinig na may pandinig naman ay patuloy na alalahanin na wala tayong ititira na kahit katiting na kasalanan sa ating puso na magiging latak, magi-stay doon. Kasi, lagi nating alalahanin sa Revelation, ang sino mang ang pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Iba ang kanyang destiny. Isipin po natin, hindi tayo pwedeng mga tuwiran doon pagdating. Lord, always naman akong nagsisimba. Nakikinig ng salita mo. Sinasa puso mo ba? Isinasagawa mo ba? Ano sasabihin pa ng iba?
nagpagaling ako at marami namang gumaling sa pangalan mo. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Lumayas kayo mga lupong, hindi ko kayo nakikilala. Hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon na, lagi naman akong always nasa church. Bakit hindi ako bakit wala ang pangalan ko dyan? Hindi tayo pwedeng tumanggi kasi wala dun eh. Isipin po natin, totoo po yung nasa Revelation. Na ang sino mang hindi matagpuan ang pangalan sa aklat ng buhay, iba ang papasukin niya. No? Iba ang kanyang kahihinatnan. Kaya sabi po dito, kailangan tayo ay may pagpipigil sa sarili. No po? Doon sa lahat ng nangyayari ngayon sa mundong to, na ang paglindol ay sa iba't ibang lugar na rin. At doon sa Saudi na kahit doon ay hindi bumabaha, pero bumabaha na doon sa gitna silangan. Bumabaha din ng bala at ng bomba. So lahat ng mga signs narito na at nakikita natin. Sabi nga sa verse 8, magpigil at magbantay. Ang ating kaaway na Diablo ay gaya ng leyong umaatungan na naghahanap ng masisila. Dito ay ipinapakita nito ang buhay Kristiyano ay mayroong labanang espiritual. Ito ay warfare. Ano po? Ang ating kaaway na si Satan ay gustong sirain ang ating pananampalataya. Sirain ang ating buhay. Ayaw ng kaaway na tayo ay mapalapit sa Diyos. Ayaw niya na tayo ay maging tagapaglingkod niya. Ang sabi diyan, ang sisirain sa atin ng kaaway ay yung ating faith at saka yung ating trust. Kapag nawala yun sa atin, kaya-kaya tayong ipagwagwagan ng ating kaaway. Kaya, sabi dito, isa itong warfare sa tatlong paraan. Number 1 is, we need always to be self-control. Kinakailangan tayo ay magpigil sa ating sarili. Magpigil tayo na tayo ay mahulog sa kasalanan. Magpigil tayo sa pag-uugali na para tayo ay mabagsik, mabangis, na tulad ng isang hayop. Nakita naman natin ang mga unbelievers na hindi nakakapakinig, hindi nasheshare ng gospel. Mahalaga po tayo ay nag-share ng gospel. Sayang po yung classmate ni Pastor Randy. Nabalitaan namin na namatay. May extra po iyon sa Cleanmore. Pag maraming gawa ay pinapapasok namin. Alam niyo po, namatay na po siya. Siya po yung may sakit sa puso. Niyayaya ko po siya sa midweek eh. Kasi gusto ko namin siyang sharean. Kasama ko noon si Ate Susan. Sabi ko, Ate Susan,
siya po yung gusto kong ma-share natin. Kasi sa midweek po kasi, meron kaming sharing ng testimony, yung blessing ni Lord. Doon po sa aming gawain sa midweek, ay para magpalakasan po kami. No po? Nagsesharean po kami para sa kalakasan ng bawat isa. So, ini-invite ko po siya, kinausap ko po siya. Oo lang po siya ng oo, pero hindi naman siya pumunta. And then, nabalitaan ko, dinala ng ospital. And then, ngayon, patay na. Nakakapanghinayang na isang kaluluwa ay hindi nakatanggap, nakarinig ng gospel ng Panginoon. No? So, yun po. Yun ang nakakalungkot doon. No po. So, dito sa binabanggit ko po, we need always to be self-control. And number 2 is, ang self-control na binabanggit ko po ay, dito po, binabanggit dito, we need always to be self-control sa ating isip, no? Sa ating damdamin, at sa ating kilos. Kasi bakit po? Kinakailangan tayong may self-control. Hindi tayo dapat na pabigla-bigla. Natatandaan ko yung turo ni Pastor Peter Tanchi doon sa, ang sabi niya na kapag ka may problema sa isang pamilya, napakaganda po yung senior niya. Pagka ang isang pamilya ay may problema sa anak, ano po, ay sila ay mini-meeting niya yung family niya. At sila ay nag-uusap. Ano po, kung ano yung problema ay susolusyonan nilang mag-anak. Siguro hindi naman kaila sa inyo na isang anak ni Pastor Peter ay na-rape. Opo, nung classmate. Pero hindi po sila nagdemanda. Na po. Nagkaroon ng kaayusan. No po. Dahil saan? Bakit? Siyempre kapag naagrabyado yung family mo at na-rape ang anak mo, no? O kaya ay kasi alam naman natin ngayon, iba ang mga ano ngayon, yung mga relasyon, iba-iba. Pero ang napakaganda, bilang isang pastor, si Pastor Peter ng CCF, no po, ay nandun sa kanya yung self-control, no? Pinag-isipan nila kung ano ang mabuting gagawin at galaw nila. Sila hindi pa bigla-bigla. Kaya binabanggit dito, kinakailangan tayo ay may self-control. Ano yung control natin? Yung pag-iisip natin sa pag-control, ay hindi tayo mag-iisip ng masama. Kasi, siyempre, naagrabyado yung pamilya mo, mag-iisip ka na, kailangan kong gumante. Kung ano yung ginawa niya, ibabalik ko. Di ba ganun iba? May pamilyang ganun. Hindi natin kasi masabi, no? At dito, ang battlefield ng warfare ay nandito sa isip. No po. Kaya, kinakailangan yung self-control. Kasi kontrolado mo yung isip mo, kontrolado mo yung damdamin mo, and then yung kilos mo. Kasi kapag isa man lang dito, yung isip mo, yung damdamin mo, yung kilos mo, gumanon, bumagsak, hindi mo mawiwin yung gusto mong gawin sa enemy. Bakit? Kasi ang tinitira ng enemy ay kung saan mahina ka. Halimbawa, mahina ka sa laman, doon ka atakihin. Mahina ka sa
pera. Doon ka rin aatakihin. So dito, maging yung ating damdamin, yung ating emotion. Kilala ko to. Naalala ko tuloy yung turo ng isang turo ng Panginoon doon sa kanyang ilang alagad na lumapit sa kanya. Panginoon, bakit po ganon? Nagpalayas kami ng mga demonyo, hindi naman kami sinunod. At ang sabi pa ng mga demonyo, sino kayo? Hindi ko naman kayo kilala. At bakit ako susunod sa inyo? Tatlo yung alagad ng Panginoon. Yung pala, ang kulang, kasi pag ikaw'y magpe-pray, pag ikaw ay susugod at magre-rebuke ka ng kalaban, ito, enemy, kinakailangan may prayer ka. Magpe-pray ka muna, hindi ka basta susugod sa labanan na hindi ka handa. Kasi pag hindi ka handa, di mo alam kung ano gagawin mo at kung ano sasabihin mo. Kaya tayo dapat ay mayroong self-control. Huwag tayong padalos-dalos. No? Kailangan kontrolado mo yung isip mo, yung damdamin mo, at yung kilos mo. Sabi diyan, magbantay, be alert and watchful. Maging handa sa tukso at panlilinlang ng kaaway. So, tayo tutuksuin talaga ng kaaway. Kung saan tayo mahina, doon siya papasok sa iyo. Kaya dapat tayo ay may kaalaman pagdating ng warfare. Sa warfare. Number 3 is, lumaban sa pananampalataya at ang salita ng Diyos. So, sa ating paglaban, kaya nga po, sinishare namin sa bawat isa sa midweek, kinakailangan talaga ay meron kang memory verse sa Bible. Kasi, bakit? Kasi yun yung ating tabak eh. Yun yung ating espada. Yun yung ating weapon. Yun ang ating weapon eh. Ang salita ng Diyos. Ayun yung tabak. O sino na dito ngayon yung may memory verse na alam pagdating sa warfare? Merong ba? Taas ang kamay. Walang may alam? Ang memory verse dyan ay Luke 10:19. Ano po? 1 John 4:4. Ephesians 6:11 and James 4:7. Ang sabi po dyan, resist the devil and he will flee from you. Labanan mo ang kaaway at lalayuan niya kayo. Ang sabi sa Luke 10:19, I have given you the authority. Ang sabi ng Panginoon, to trample all the snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy and nothing will harm you. Yun ang sinasabi ng Luke 10:19. At doon naman po, ito isa rin po itong napaka-inam na sandata. 1 John 4:4. Greater is my God that is in me. Sabihin niyo po sa enemy, than he who is in the world. Eh, sino ba yung nasa world? Hindi ba si Satan? Hindi po ba? And I am more than a conqueror by the power of his word. Ito po yung mga sandata na pwede tayong humarap anytime na ang kaaway andyan. Ano po? So, dito po, makikita po natin na kinakailangan talaga ang mga lingkod
at mga believers ay mayroong memory verse. Sino po dito ang may memory verse na laging sinasabi at sa prayer? Taas ang kamay. Naku, wala. Ba't di kayo nagtataas? Kailangan po natin meron tayong taglay ng memory verse. Paano po tayong lalaban? Haharap sa enemy. Hindi yung mangyayari sa atin, pipitikin lang tayo gano'n, talasik tayo. Kaya nga, so dito, sabi diyan ay dapat talaga nating isa puso, no? Isa pamuhay. Yung pong ating pagiging tunay na Kristiyano. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Mahalaga po tayo na ano po tayo yung mahalaga po tayo na yung ating pagiging isang Kristiyano ay pinahahalagahan natin ng mabuti sa ating buhay. Buong puso akong nagpapasalamat sa Panginoon dahil bakit? Nakakilala ako sa Kanya nang hindi ko alam sa pamamagitan lamang ng isang bumibili ng ball bite. No? Bumibili siya ng ball bite na natanong ko lang siya na marunong ba kayo sa Bible? Sumagot naman siya, oo, meron naman, alam. Pwede nyo ba kaming sharean? Oo naman, bakit hindi? So, doon po ako nakakilala sa Panginoon. Sa isinyer niya ng gospel sa amin. Pati kay Tatay Ronnie. No po? So, yun po yung mga bagay na nakaraan sa iglesia na kung paano kami na born again. Thank you kay Nanay Huling, andito, Mother's Day. So, dito, sa verse 12 and 14, ito yung pangwakas na pagbati ni Pedro doon sa church. No po? So, nabasa na po natin dito yung pangwakas na pagbati ni Pedro. So, tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay mananalangin. Sige po. Hallelujah. Panginoon, thank you po sa umagang to, sa oras na ito, Panginoon. Sa iyong salita ay tunay nga, Panginoon. We pray, Panginoon, na ang bawat isang narito na inuna yung gawain mo, O God, ay nagrema sa puso't isipan ng bawat isang narito. Na maunawaan namin pong mabuti, Panginoon, yung pong pangangalaga patungkol sa awan mo sa church. Hayaan mo, Lord, na ang bawat isa po sa amin na narito sa iglesyang to na ipinagkatiwala mo po sa amin. Bless mo po, Panginoon, ang bawat Sunday service na ginaganap sa lugar pong ito. Bless mo po ang lahat na inuuna, Panginoon, ay ang kaharian mo. Bless mo po ang mga pusong tapat na sa iyo nagmamahal.
Patuloy pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat pamilya na sama-sama na dumadalo sa gawain ito. Bless mo, Lord, na bless mo rin, O Lord, ang youth live. Bless mo rin ang midweek, Panginoon. At bless mo po, Lord God, yung pong lahat ng mga kamag-anak namin, mga kapitbahay, mga kakilala. We hope and pray, Panginoon, na sila, O Diyos, ay masyaran po namin ng gospel. Kaya Lord, thank you po sa masaganang biyaya at pagpapala mo, Panginoon, na sa bawat mga nanay na narito, na mayroong pandinig na nakikinig. We pray, Panginoon, na sa buhay po naming mga nanay, patuloy, Panginoon, namin ibinibigay, Panginoon, sa iyo, na ikaw lamang ang aming pinagkakatiwalaan at pinananampalatayanan ay ang aming Diyos na buhay, tunay at totoo, tapat, na hindi nagbabago sa amin. Kaya thank you po, Lord, sa bawat pamilya, binigay mo po sa amin. At patuloy, Lord God, na sa bawat isang naririto, madama at maranasan, Panginoon, ang pag-ibig mo at ang habag mo. And we pray, Lord God, na sa amin pong mga buhay, sa panahon ito, na nakikita mo, Lord, ang lahat ng nangyayari. Patuloy pa rin kami, Panginoon, na sa iyo lamang nagtitiwala. Dahil alam namin, Panginoon, patuloy mong i-purify ang iyong pong iglesia sa lugar. Purify your people, O God. At patuloy namin damahin, Panginoon, ang pagmamahal na ibinigay mo sa amin. Grasya. Thank you po, Lord, for what you have done on the cross. Thank you po, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin. Hallelujah, Jesus. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, na sa imo pong mga kamay, tiniwala na ang Diyos na aming nilalapitan ay mayroong magandang mangyayari sa amin pong mga buhay. Patuloy kaming nagtatapat sa iyo. Dinggin mo ang aming samot dalangin. Sa iglesyang to, Panginoon. Sa aming pamilya. Patuloy mo kaming nililingap. Patuloy mo kaming hinahawakan. Inaalalayan. Thank you po sa mga kawan, Panginoon, na patuloy na sa iyo nagtitiwala. Thank you po, Panginoon, na ikaw po yung aming Diyos na mayroong ginagawa at magagawa. Dahil walang imposible. Bless mo po, Panginoon, ang lahat ng natin. Madama't maranasan po namin, Panginoon, ang pagmamahal mo sa bawat pamilya ng FPC. Maraming pong salamat. Dahil napakabuti mo sa aming mga buhay. Hindi namin malilimutan ang lahat ng ginawa mo sa krus. Patuloy naming iniingatan ay yung kaligtasan binigay mo sa buhay ko ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat. Sa iyo, aming Ama, sa pangalan ng Panginoon. Amen.